mentors, the art of unfailing, dodging networking disasters. Oh, di ba? In short, 9 deadly pitfalls. Yan ang topic natin ngayon. Napaka-importante. Kaya kung halimbawa meron kang bagong sali, napaka-importante na papasukin mo sa Zoom natin kasi kailangan to ng mga bago. And syempre, kung matagal ka na, kailangan mo din to. Kailangan mo marinig, ma-refresh. Okay? So let's start now with the training. Hindi natin patatagalin pa yan. Ayan. So para sa mga first time ulit akong makikita or maririnig sa Zoom, kagaya ng sabi po ni Mentor Jeff kanina, I was a social worker. Ayan, ito po ako, si Mentor Sol. O, sino po dito ang mga taong mahihiyain? O, pakilagay nga po dyan sa chat box kung sino po yung mga mahihiyain. Ayun, daming nagmimimi, ayan. Oh, wow, parang yung mga nakikita ko na mga nagmimimi ay hindi totoong mahihiyain. Anyways, so ako po yan. So dati po akong mahihiyain. Ayan, talaga super mahihiyain. So shout out, kaway-kaway sa mga mahihiyain dyan. Pero because of our business po, na-overcome ko ang aking shyness. Ngayon po ay talagang, grabe, napakalaki ng changes sa akin. Napakalaki ng, kumbaga, growth na nangyari sa akin when it comes to pagiging mahihiyain. Ayan. Once you become fearless, life becomes limitless. Yan, lagi ko yung iniisip. Pagka nakakaramdam ako ng nahihiya ako, I always remind myself, hindi, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Okay? Kailangan i-motivate mo yung sarili mo. Dapat self-motivated ka. Okay? Kasi tandaan mo, wala namang mangyayari sa'yo pagka in-entertain mo yung fears mo. Pag in-entertain mo yan, ang daming masamang mangyayari. Pero pag hindi mo yan in-entertain, mas maraming magagandang mangyayari sa'yo. Diba? True. Anyways, ayan. Ito po. Ito po yung aking asawa. Kaninang shinout-out ko, Mentor Jonathan Capili, ang Mr. MVP natin, ang kapatid po ng ating mother mentor na si Mentor Precious Grace Capili. And by the way, Mentor Precious Grace Capili ang aking pong angel mentor. Kung katabi mo yung angel mentor mo, magpasalamat ka ng todo-todo. Halikan mo yan sa pisngi. Okay? Huwag kung saan. Ihag mo yan kung kaya mong ihag. Okay? Pasalamatan mo yan, yung angel mentor mo. Kasi kung hindi dahil sa mga angel mentor natin, baka yung pangarap natin manatiling pangarap na lang. Okay? So yan po, tingnan nyo, ayan yung batang-bata pa kami yan. Kakastart pa lang yan ng I Am Worldwide. Pero ayan, dahil po sa I Am Worldwide, time and financial freedom ang nag-iintay po sa bawat isa sa atin. Ito, nakakatuwa kasi alam mo po, 51 travel incentive ang nakuha namin. Hindi po, kumbaga sa akin, sa mga kakilala ko, parang may ilan-ilan na nakaka-travel sa ibang bansa, once a year, 2 years, ganyan. Pero yung kung 4 to 5 times a year, kasi pag dinivide mo po yung 51 travels in 8 years ng company natin, in 9 years pala, kasi magna 9 years na tayo, magkaano yon? Ilan yon? Pag dinivide mo, 51 divided by 9. Ako medyo mahina ako sa math, bakit ganon? Kaya ako nag-networking. 51 divided by 9, 5 mentors. Imagine mo, wala akong kilala na gano'n, na nakaka-travel sa iba't ibang lugar, sa mga magagandang lugar, 5 times a year. Yan ang kaya pong gawin sa buhay mo ni I Am Worldwide. Hindi lang po ito para sa mga top earners, hindi po para sa iilang tao. Kasi tandaan mo, yung negosyo namin, negosyo mo din. Okay? So ayan nga, kikita niyo dyan yung ilang mga picture. Kaya ayan, imagine mo yung mga anak ko, napapag-travel na namin. Dati pangarap ko lang yan. Napakaswerte ng mga bata ng mga anak ng mga taga-IM eh. Sa totoo lang, nung bata ako, wala akong napuntahan kahit nga mga probinsya eh. Hindi ako nakakapunta eh. Pinakamalayo lang Batangas kasi taga Batangas yung nanay ko. 'Di ba? Pero yung mga ibang lugar, itong travel na international, ay grabe. Napaka-blessed talaga natin. Okay? At ang maganda dyan, ito yun, hindi lang ikaw ang pwedeng mag-travel. Yung mga tao na tinutulungan mo sa organization mo, pwede ding mabago ang buhay, kagaya ng mga yan. And speaking of that, I'm very excited, mentors, because this coming July 13 to 17, 5 days po, kami magpupunta
or magta-travel sa Thailand. O, di ba? Sawadee ka! Di ba? Napakasarap namang mag-travel. Pag si IM Worldwide pa naman na nagpa-travel, talagang grabe. Mabubundat ka sa sobrang kain, tapos sa sobrang pasyal, hindi mo na imamind yung pagod because napakasarap ng travel. Okay? So ayan, let's go to the topic na. What is our topic? Again, 9 deadly pitfalls. So pag sinabi ba nating pitfalls, mga kapatid, mga mentors, familiar ba kayo dun sa word na pitfalls? Sige, pakitype nga po dyan, mga ments, kung ano ang pitfalls para sa inyo. Sige, habang may inaano lang ako dito. Pakitype nga po dyan. Pitfalls. Kasi dati hindi ko din alam yan eh. Pitfalls eh. Ayun, patibong, patibong. Tama. Galing nyo ha, mga men. Sa danger. Tama. Tama. Very good, mga mentors. O, pag sinabing pitfalls, patibong. So, kapag sinabi bang patibong, dapat mong gawin, dapat mong sunggabin, dapat mong, dapat talagang, dapat ba siyang, ayun, dapat ba siyang gano'n? Okay, tama. Dapat iwasan. So, itong mga pag-uusapan natin, mga mens, ito yung mga dapat nating iwasan. Lalong-lalo na kung bago ka. Kasi kung gusto mong maging mabilis sa business natin, dapat aware ka sa mga deadly pitfalls. Kung ikaw naman po ay matagal na, you have to remind yourself, you have to listen very carefully kasi baka mamaya sa sobrang tagal mo, nakalimutan mo na ito pala ay dapat iwasan. Okay? So, 9 deadly pitfalls. Me. Ayan. Ano ba yung number 1 na pitfall natin? Na me. Making yourself the issue. Yan. Yan. Minsan may mga ano sa atin, making yourself the issue. Ano ibig sabihin ng making yourself the issue? O masyado kang nakatingin sa sarili mo. Kaya minsan, pag nakatingin, madalas na nangyari, pag ikaw lang ang tinitingnan mo, yung sarili mo lang ang tinitingnan mo, sarili mo lang, kadalasan, bumabagal ka. Kadalasan, marami kang nagagawa na pagkakamali sa negosyo natin. O, ngayon pa lang, dapat intindi mo na mabuti. Ano ba yung making yourself the issue? Number 1, physical issue. Ayan, may mga nag-join dito, di ba? Nag-join, prinesentahan. Pagka-join, baliw na baliw, nag-pay in. Ngayon, pagka-pay in, pag uwi na ng bahay, nagmuni-muni, o kaya mga ilang araw, ini-invite, ma'am, mens, punta ka na dito ulit sa office, magkita tayo, may mga ititrain ako sa inyo or meron ako mga isi-share sa inyo. Anong nangyari dun sa ibang tao na bago sa negosyo? Ang ginagawa niya ko, parang tinitingnan agad yung mga insecurities na ko, parang kailangan ko ata ng physical. Ano ba mga insecurities natin ng physical? O minsan yung tinitingnan na agad yung, naku, ang gaganda na nila dyan, ang pupugi na nila dyan. Baka hindi na pwede sa akin yan. Ganyan. Masyadong minamind. Alam mo ba, nung bago ako, mga mens, actually, para kaming mga batang paslit talaga. Honestly, nung nagsimula po kami, alam mo, ito yung maganda kasi dyan. Kapag nagsimula ka sa IM Worldwide at hindi mo pa gusto yung itsura mo, ay, bless ka. Bakit? Kasi iyon na nga yung very reason kung bakit mo gagawin si IM Worldwide. Para nang sa ganon, dumating yung pagkakataon na magustuhan mo na or magawa mo or mabili mo lahat ng gusto mo sa sarili mo. O kung anong gusto mong i-improve sa sarili mo physically. Gusto mo bang pumuti? Kasi may mga iba na insecure sa balat. 'Di ba? Yung mga morena. O ayan, ako ganyan ako dati. Parang na-insecure ako sa kaitiman ko. Pero eventually, natanggap ko na siya. Sabi ko, oh, okay lang naman na may itim. 'Di ba? Pero ito yung maganda kasi nung time na ayaw mo sa sarili mo kasi nagsisimula ka, huwag ka mag-alala. Kasi yun yung pinaka dapat na isipin, ay, ngayon lang ako ganito. Pero sa susunod, lahat ng gusto kong igawin sa sarili ko, magagawa ko na. O, di ba? Huwag mong gagawin yung issue, yung physical mo. Gawin mo siyang motivation. Yung iba, anong nangyayari? Naku, medyo parang may something ako sa katawan. Yung, alam mo po ba, marami dito, may mga tao dito po na mga disabled. Pero nagagawa po ang negosyo natin. O isa sa mga po may disability. Kung familiar po kayo dun sa ating kay mentor sa abundance, si mentor, pakitulungan ako. Si mentor, pakitulungan ako, mga mens.
Na-stroke po siya. Mentor Jepoy, ayun, salamat Mentor Marlo. Si Mentor Jepoy, nakakabilib din mga mens. Alam niyo, ilang beses siyang na-stroke. Iika-ika na siya kasi nga po na-stroke siya. Pero nakakabilib po yung tao na yun. He never minds yung nangyari sa kanya, yung pagiging stroke niya, he never minds. Ang nakatingin siya sa pwedeng mangyari sa kanya. Ganun po dapat tayo. Kung ano man naiisip mong insecurity sa sarili mo, ay parang medyo chubby ako or medyo, basta ikaw, kung anong mga naiisip mo insecurities, disregard mo. Tandaan mo, make it a motivation. Di ba? Next, fear. Yan. O, what ifs? Ano yung mga what ifs? Shame, rejections, success. O, ayan. Ano yung mga kinatatakot ng iba? Yung mga iba, sumali na sila sa networking. Pero pagka, minsan, dahil sa, alam mo yun, yung parang hindi pa sila educated. Anong nangyayari? Dahil sa nahihiya sila, na ma-reject sila, nahihiya sila na may sabihin sa kanila yung ibang tao, tapos iniisip nila, paano kung hindi naman ako maging successful dyan? Paano kung hindi para sa akin yan? O lahat ng fears na pupunta na sa utak. O ang iba dyan, mga bago, nag-iisip ng mga ganyan, pero wala pang nasisimulan. Natatakot na agad. Huwag kang ganun mga mens. Huwag tayong ganun. Wala ka pang nagagawa. Alam mo ba na kapag ka ikaw wala talagang ginagawa sa business mo, dun ka lang matatakot. Talagang isa sa mga realization ko yan. Pag ikaw nasa bahay ka lang, nakahiga ka lang, nag-aantay ka lang na may tumawag sa'yo, may mag-inquire sa'yo, dyan papasok lahat ng hiya, lahat ng rejections, lahat ng what ifs. Kasi wala kang ginagawa. Diba? Pero the moment that you do something about your business, di naman natin kailangan kung magsisimula ka, hindi naman kailangan 24 hours mag-I am worldwide ka, hindi. Just give enough kung ano yung time na pwede mong ibigay. 1 to 2 hours a day, 2 to 3 hours a day is okay. Ang importante, yung magbibigay ka ng time para sa business mo. Kasi remember, the moment na nagustuhan mo sumali sa I Am Worldwide, hindi naman to para kanino eh. Hindi naman to para sa ibang tao. This is for you and your family. Kailangan itatak mo sa sarili mo na kung bakit ka nag-join. Ano ang reason mo para sa pangarap mo at para sa pangarap ng pamilya mo. So every time you feel nahiya, yung ayaw mo ma-reject, again, natatakot ka na hindi ka maging successful, kailangan, ano yan, i-face mo yung mga fears na yan. Do something. Okay? Okay, next. Making yourself the issue. Ano pa? Yung iba kasi, kapag ka nag-join dito sa business natin, kasi ang business natin, alam mo mga mens, akala ng iba, parehas lang sa ginagawa na nila sa labas. Kaya minsan, ang nangyayari sa kanila, pag pumasok mo sila dito, tapos sa labas, successful na sila, ang ganda na nangyayari sa kanila, ang nangyayari pag pumasok na sila dito, nagkakaroon ng superiority. Okay, feeling na nila, ay, ang galing-galing ko eh. Ang galing-galing ko, ang taas na ng narating ko sa labas. Kaya lang po, ito po, sa I Am Worldwide, ang dalawa po yan, parang dalawa pong mountain yan. Okay, ang isang mountain, yan yung narating mo po sa labas. Kung nakaabot ka po sa tuktok, we are very, kumbaga, proud of you. Okay? Tabot mo yun sa labas, ibang mountain yun o ibang bundok yun. Pero dito po sa I Am Worldwide, ibang bundok po ito ulit na tatahakin mo. Yung ginagawa mo po sa labas, ibang-iba yan sa ginagawa natin dito. Para po maging successful ka, kailangan mo munang magsimula sa ilalim. Okay, ano yung ilalim? Ibig sabihin, mag-start ka sa simula. Lahat ng mga top mentors po dito, nagsimula sa simula bago naging successful. So dito po, may sarili tong ladder o may sarili tong level na kailangan magsimula ka sa simula. Okay? Hindi po pwede na magiging arrogant ka porket mataas na yung natapos mo or mataas na yung na-achieve mo sa labas. Hindi po. We have to be humble kasi it's a different path. Okay? So, wag mong iisipin yan ha, kasi tandaan mo, the moment na maging mapagmataas tayo, iyan ang ikabababa natin. Okay? So, tandaan mo, don't make yourself the issue here.
Kapag ka ikaw din ay arrogant at feeling mo ang taas mo, hindi ka na nakikinig sa mga mentors kasi iniisip mo mataas ang natapos mo, mas matanda ka, yung mentor mo ay yep, hindi ka na nakikinig, acne ka na, alam ko na yan. Yan po ang magpapabagal sa'yo. Okay? So, i-ano po natin yan? I-disregard muna natin. Magpaka-humble po tayo. Okay? And then, ayan. Pakibasa nga po. Situation issue. Ayan. Making your life situation an issue. Ayan, ito, ano yan? Life drama. Anong sabi dyan? Warning, this is, you're entering a no drama zone. O, sa networking po, dito po sa IM Worldwide, hindi po ito teleserye. Ayan, kapag mahilig kang mag-teleserye, Korean novela, alam mo, isa rin sa mga natutunan ko yung mga mentors. Kasi dati, mahilig din ako sa mga ganyan, Korean novela, mga ganyan. Pero na-realize ko, every time na nanonood ako ng mga drama, sobrang nalulungkot ako. After ko manood, parang bagsak yung emotions ko. Parang, hmm. Alam mo, lagi ako pinapagalitan din ni Mentor Jonathan dati pag ganyan. Kasi bakit ko daw ba kumbaga bakit ko daw pinapalungkot ang sarili ko. Kapag naman mahilig din akong manood ng mga horror movies. Bakit ko daw tinatakot yung sarili ko? Nagbabayad pa ako minsan sa movie para lang takutin ang sarili ko. Kaya lang, dun na-realize ko, mens, dapat iwasan natin yung ganun. Kasi minsan, hindi pala minsan, madalas actually, kapag ikaw malungkot ka, nakanood ka ng movie, ng teleserye na malungkot, hanggang buong araw, dala-dala mo yung lungkot, anong nangyayari? Nakaka-attract ka ng positive o negative? Negative. Kaya if you want to be successful dito, kailangan iwasan na natin muna yan. Iwasan natin yung mga teleserye, yung mga Korean novela, hindi magaganda, di ba? You have to control yourself. Ako po, isa sa mga naano ko talaga, kinontrol ko yan. Mahilig ako talaga manood. Di ba? Pero, ang ginawa ko po, every time na manonood ako, dapat natapos ko na lahat ng activity ko. Manonood lang ako ng mga isa paggabi bago po ako matulog kasi pampatulog ko. Pero, kinokontrol ko yung sarili ko. Dapat ganun. Marunong kang mag-control ng sarili mo. Okay? Kung yun yung nakakapagpagaan ng mood mo, go, manood ka ng a little. Diba? Manood ka ng isang episode na makakapagpasaya mo or isang movie. After that, dapat control yourself. Okay? Ganun siya, mentors. Ayan. Next, pakilagay nga po dyan. Pakilagay nga mga mentors dyan. Small time attitude. Ayan, napakano nito. Ayan, nung bago po ako, actually, nung wala pa ako sa networking, ang 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 ano ba tawag dito, ang idea ko or ang alam ko about networking, pag sinabing networking, hindi talaga ako yung sasama. Kasi marami na ako naririnig na networking eh. Excuse me. Kaya lang, pag narinig ko na or naramdaman ko na na networking, ay, hindi ako sasama dyan. Kasi para sa akin, ang networking din, excuse me, kadiri, invite, itwell, recruit. Yan ang ano ko, ang idea ko. Kaya lang, nung nagne-networking na po ako, natututo na ako, doon ko naintindihan na ang networking pula hindi alam ng tao sa labas. Kung ikaw po bago ngayon, bago dito sa IM Worldwide, or luma ka pero ikaw nag-iisip ka pa din na ang IM Worldwide o ang networking, small time, kumbaga para lang to sa mga walang natapos, mga ganyan. Kung ganun pa rin ang mindset mo right now, I'm telling you, you have to change it. Bakit? Kasi ito pong pinasok mo na IM Worldwide Business, it's not just an ordinary business. It's a multi-million, actually it's a $1 trillion industry. Isa po sa nasagot din sa akin, itong small time attitude. Kapag every time na may nakikita kami na ang utak niya ay small time, pinapanood namin, sinisenda namin ng mga videos about sa networking. Di ba? Ngayon, parang ganito lang po yan eh. Kailangan, examine mo yung utak mo. Ikaw ba right now, nandito ka ngayon sa IM Worldwide o nandito ka ngayon sa Zoom natin, ano ba ang tingin mo kay IM Worldwide? Ang tingin mo ba dito ay extra income lang? Ito ba ay ang tingin mo ay putyo-putyo? Ito ba ang tingin mo ay mababago buhay mo?
O, examine yourself, mentors, ha? Kailangan ina-assess mo yung sarili mo. Hindi pwedeng i- i- papasok dito, lalabas. Kasi the moment na hindi mo to in-assess, mga ments, yung small time attitude hindi po ma-repair. Kasi para lang siyang dumaan sa'yo. Ako po, ginawa ko yan. Kasi dati, hindi ko, small time attitude din ako eh. Kumbaga, pag nag-isip ako, maliit. Small time ako mag-isip. Kaya, parang dati, parang imposible, parang para lang yan sa mga ano, kumbaga, imposible mangyari yung nangyayari sa networking. Ganyan ang iniisip ko. Kasi po, sanay ako sa mga maliliit. Okay? Pero, nung ginagawa ko na sa I Am Worldwide, unti-unti ko talaga siyang, kumbaga, binabago. Unti-unti ko siyang binago hanggang sa lumaki yung kawali. O, di ba? Small time attitude. Paano mo masasabi na small time attitude? O kung halimbawa, sa I Am Worldwide, sabihin nila, press, may bago tayong produkto. Ang produkto natin ay tuyo. Mm. Tuyo with barley. Tuyo with barley. Pero, ang ikitain mo, 100,000. Ano? Sa palagay mo, tatrabahuhin mo? O tatrabahuhin mo? O, di ba, syempre tatrabahuhin natin. Kahit na mabaho pa yung tuyo, pero dahil ang laki ng income, tatrabahuhin natin. Di ba? O, tatandaan mo lang ha, there's no such thing as small time business. Again, there's no such thing as small time business. Only small minded people. Tama? You agree? 'Di ba? Nasa utak lang nalaga ng tao. Kung ang iniisip mo maliit to, tama ka, maliit to. Pero kung iniisip mo malaki to, yes, tama ka din. Kasi itong I Am Worldwide, malaki, maliit ba to o malaki? Ayan o, saan ka nakakita na tatrabahuhin mo, pero pwede kang magkaroon ng supercar? Ito ilan pa lang to ha? Ito yung sixth, kailan ba? Sixth anniversary ba? Hindi ko na maalala, sorry ah. Sixth or seventh anniversary natin. Pero, in just one event, naglabas ng ang mga mentors ng 6 na supercars. Oh, saan ka nakakita? Meron ka bang alam na ganyan? Kadalasan, ang alam ko na may naglalabas ng mga supercars, yung owner ng company. Pero dito, ang maganda kay I Am Worldwide, distributors. Hindi pa may-ari. 'Di ba? At ang dami, 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 dami na nating supercars. Oh, sabihin mo nga dyan, I am next. Pakitype nga dyan, I am next. Imagine mo, oh, dito lang sa I am Worldwide yan, sa company natin. Possible talaga. Ano pa? Oh, small time business ba? Si I am Worldwide? Kikita ka ng ganito? Ilang milyon? Hindi to peso. Imagine ha? Hindi natin pinag-uusapan peso, $1,000,000. Imagine, sa sobrang ganda na I Am Worldwide. O, diba? Claim na natin, we are next. Sabi, mentor natin, no? Mentor Precious Grace Kapili, malapit na yan sigurong mag $2,000,000. O, ano pa? Ano pang mga resulta meron sa atin sa I Am Worldwide? Yung mga lahat ng yan. Mga merong property, kasama si Mentor Ikay. Oh, property. At hindi lang basta property, three-story house. Diba? Sobrang naku, nakakagigil. I'm so excited na para sa thank you Lord. I-claim na natin, mag-thank you Lord ka na. Kasi tayo na talagang next. Kasi kung nangyayari sa mga mentors natin, imagine mo, yung mga mentors na yan ang nagtuturo sa atin. Kung ano ang resulta nila, magiging resulta din natin yan. Oh, small time ba ang I Am Worldwide? $1,000,000 na yung pinag-uusapan? Imagine. Oh, itong malupit. Ayan, shout out sa lahat ng MVP core. Shout out. Oh, sinong magsasabi? Sabi nila networking chip? Mukha bang chip yung mga yan? Oo nga. Ba? Maganda ba kayo dyan?
Shout out sa mga MVP core, sa ating mother mentor. O, di ba? Imagine mo, hindi mo kang cheap yan. Tandaan mo, dating gusgusin yan, nagsisimula gusgusin. Pero ngayon, tingnan mo naman, ang transformation. O, di ba? Kasi po, IM Worldwide is a, what? Big time. Big time to. Big time. $1 trillion industry. Kaya wag kang papayag kapag ka ang utak mo, sinasabihan ka na ayaw mo na. O kaya meron mga taong nagsasabi sa'yo sa labas, ang pinakamasakit, yung mga taong mahal mo sa buhay, nagsasabi sa'yo na pangit ang IM Worldwide o ang networking. Huwag kang papayag. Huwag mong kakalimutan yan. Kasi the moment na kinalimutan mo itong mga to, tandaan mo, ikaw ang next. At kinalimutan mo yan, ikaw din yung next. Ikaw ang makakalimutan din ni Lord. Kaya huwag mong kakalimutan. IM Worldwide is the best company na pwedeng mabago ang buhay mo for a short period of time. Kung long term man, okay pa rin. Kasi sabi ko nga sa labas wala namang ganyan. Wala talaga akong alam na kumpanya. Diba? Sa dami rin ng kakilala ko na nagtatrabaho at nagtrabaho for so many years na wala namang nangyari, wala namang nabago sa buhay nila. Diba? Kaya worldwide lang. Kaya naman, huwag mong kalimutan. Okay, next. Number 3, reinventing the wheel. O ano ba yung wheel? Ayan, o, di ba nakita nyo na ba yan? Nakagamit na ba kayo ng ganyang klase ng wheel, ng bicycle? At pag meron kang nagamit na ganyan, napakibigyan din ako ng ganyan, ha? O, anong ibig sabihin ng reinventing the wheel? Meron na tayong sistema. Meron na tayong ginagawa sa MVP. Huwag mo nang baguhin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mag-isip ng mag-isip. Bakit? Ang business po natin, copy business. All you have to do is to copy. Copy ang activity, copy ang system ng mga mentors mo, ng team ninyo, ng MVP. And plug in with the system. Ibig sabihin, gawin mo yung mga pinapagawa sa'yo. Okay? Bakit dapat nating iwasan ang reinventing the wheel? Not attending training. Ayan. Yan. Naku. Yung mga wala dito sa training natin. Naku po. They miss one half of their life. Ganun no? Kasi naman, hindi dapat nag-i-skip. Alam mo kami nila Mentor Pitch, nung nagsisimula kami, kahit pagod na kami the whole day na nag-talk kami, never kaming hindi a-attend ng training. Kasama na yun sa routine namin. Kahit pa ang training ay gabi, tapos abutin pa kami ng madaling araw, wala, gagawin pa rin namin. Bakit? Kasi dito, pwedeng magbago buhay mo. 'Di ba? Kailangan lang magtrabaho ka. Hindi pwedeng hindi ka magtatrabaho. Ang kasama sa trabaho natin is umattend ng training. Alam mo, masarap din sa pag-attend ng training, mapapower up ka mapapositive ka. Kapag ikaw nalulungkot, umattend ka lang ng training, after the training, power up ka na agad. Good mood ka na ulit, good vibes ka na ulit. O, di ba? Okay, huwag mo kakalimutan yan. Resisting change, ayan. Ito para sa mga S, o kaya kung sino man sa atin, mga mentors, madalas kapag ka merong sinasabi sa iyo na gagawin si mentor, dahil sanay po tayo, marami kasi tayong kinasanayan dati nung hindi pa tayo networking na ginagawa, na dito po sa IM Worldwide, meron ang mga mentors na ipapabago sa iyo. Okay? Nagets nyo? Marami po. Kasi ibang-iba yung kung paano tayo kumilos, employee mindset employee habit, routine, na meron tayong sinusunod na boss. So pag nag-isip tayo, employee. Sunod lang tayo ng sunod, follow lang tayo ng follow, di ba? Ganon. Pero dito po, dahil nasa negosyo ka na, kailangan magkaroon ka ng business mindset. O paano ka magkakaroon ng business mindset? Andyan si mentor. Tuturuan ka niya. May mga times na magsasabi siya sa'yo na dapat gawin, dapat hindi mo i-resist. Dapat mag-yes upline ka, yes mentor. Meron kang may sasabihin kasi na si mentor na dapat mong i-change. Pero, aayawan mo. Yung utak mo, parang sabi na, bakit kailangan kong gawin yun? Pinapagawa ni mentor. Alam mo, tututol ka, deep inside, oo ka, maaring oo ka, yes, mens, pero deep down, deep inside, ayaw mong gawin.
Bakit? Lumalaban pa yung sarili mo because hindi ka pa sanay na mag-isip as a business owner. So every time na mayroong mga changes na kailangan dapat baguhin, you have to change it talaga. Okay? Not applying. O yun, kagaya din ang sinabi ko, not applying. Yung mga sinasabi ng mga mentors na dapat nating gawin. Dapat yes, apply, yes, mentor. And ano pa yung not applying? Halimbawa, katulad nito, nagtitraining ka ngayon, enjoy na enjoy ka. Gandang-ganda ka sa speaker. Di ba? Pero, ayaw pumayag ng iba. Sorry daw. Di ba? O yan. So, nagtitraining ka ngayon. Hindi, wag na nagtitraining ka ngayon. Tapos, after nitong training, wala lang. Wala kang gagawin. Hindi. Tandaan mo. Di ba? Kailangan pagka merong tinuro, kumbaga may training, ang kasunod dapat application. Okay? Making shortcuts, dishonesty. Anong ibig sabihin yan? Making shortcuts, dishonesty. O ito, parang ganito. Halimbawa, may anak ako. Yung anak ko, 6 years old. O kaya kung ilang taon yung anak ko, may lumabas na YEP incentive. Dahil sa gusto kong i-hit yung YEP incentive, anong gagawin ko? Yung anak ko na 6 years old or any age, pasok sa YEP, ang gagawin ko, ay, paplantilyan ko yan. Lagyan ko yan ng mga tao para nang sa ganun makahit yung anak ko. O ano yun? That is what you call cheating, mga mens. Hindi maganda yun, dishonesty. Wala sa prinsipyo ng isang champion ang dishonesty, mentors. Bakit? Always remember ang cheating, ang dishonesty, may balik po yan. Hindi man yan bumalik sa iyo ngayon, babalik yan sa panahon na si Lord lang ang nakakaalam. Okay? Kasi bakit ginagawa ng iba yung ganun? Bakit nag-cheat? Because they are making shortcuts. Gusto nilang shortcut. Hindi ganun. Walang ganun, mga mens. Darating din yung panahon, yung mga, kumbaga, kung gusto mo na maging successful ka dito sa business natin, dapat gagawin mo yung tama. Kasi pag nag-shortcut ka, pwedeng kumita ka ng malaki. Okay, kumita ka, nag-shortcut ka, pero hindi tatagal yun. Hindi yun magiging passive. Ayaw natin yun. Ayaw natin na ulit tayo ng ulit. 'Di ba? Kaya dapat huwag kang mag-shortcut. Okay? Kailangan sumunod ka sa sistema ng mga mentors. Next, ayan, stealing invites distributors. Ayan, ano ba yung stealing invites distributors? O, halimbawa, merong lumapit sa'yo. Mens, alam mo, gusto kong sumali sa team mo. Actually, mga 2 years na akong hindi active, 3 years. Di ba sabi nila, pag hindi ka na active, pwede ka na mag-rejoin. Ayan, oh. Wag po, mentors. Kahit anong temptation ang dumating sa'yo na ay top earner, gustong sumalpak, tama ba yun? Gustong pumasok sa genealogy mo, wag kang papayag. Okay? Principle ulit ng mga champion. Wag ganun. Okay? Wag na wag. Bakit? Kasi dito po dapat meron kang integrity. Kapag nakasali na yan sa IM Worldwide, wag mo lang kunin. Sabihin mo na lang dun sa tao, connect ka dun sa mga mentors mo. Connect ka sa ilalim. Yes, protocol, tama. Connect ka. Okay? Wag, kasi yung pag ganun, pag pumayag ka na pumasok sa'yo, kahit na hindi na siya active, that is also called stealing. Stealing po yun. At pagka po stealing, there's no ano talaga, walang magandang idudulot po yun. Marami na po ako na-experience sa ganyan. Kung walang magandang na idudulot, doon ka na sa tama. Palagi mong isipin, doon ka sa tama. Okay? Medyo, kumbaga parang feeling mo matagal, mahirap, pero okay lang. Kasi darating at darating yung time, magmo-momentum ka din. Pagka gumagawa ka ng mabuti at sinusunod mo lahat ng ginagawa natin na system, alam mo, a time will come, you will reap the reward. Okay? Ano po yung nakalagay dyan? Pakitype nyo nga. Pakibasa nga po para magising-gising kayo. Type nyo dyan. Next.
Ayun, underpricing. Ayan, okay. Oh, marami rin ng ganyan. Oh, pero alam mo, sa atin, sa MVP, sobrang proud ako. Mababait ang mga taga-MVP eh. O, di ba? Hindi yan mga nag-underprice. O, pero ito, reminder lang, pagka bago ka, huwag ka na mag-underprice. Mali din yun. Pangit yun. Bakit? Yung iba kasi parang sa sobrang desperate na, ay, hindi, magbababa ako ng presyo. Hindi naman nila malalaman eh. Na nagbaba ako ng presyo, maglalagay ako sa Shopee, sa Lazada, mababang presyo. Hindi naman nila malalaman. O again, that's integrity. Okay, we don't do that. As a champion, wala sa ating values yan. Okay? Next. Reinventing the wheel. Okay. Ano pa? Next, procrastination. Ayan, ito, guilty din po ako dito, ha? Pero, tandaan mo, procrastination kasi, alam mo ba ang procrastination? Kung ano? Procrastination is the thief of time. Ano po yan? Yan yung manya na habit. Yung mamaya na, marami pa naman akong oras. Hindi ko pa naman kailangan yan. Mamaya na. O, pag ganyan po ang ugali natin, procrastination, again, lahat naman ng bagay, lahat ng ugali natin, pag willing ka to change, mababago ko yan. Okay? Pero ito ha, tandaan nyo, isa sa mga learnings ko din talaga, kapag meron kang tinuturuan, meron kang mini-mentor, at pag yung mini-mentor mo, hindi siya, kumbaga hindi siya nakikinig sa'yo, huwag sasama loob mo. Bakit? Kasi tandaan mo ha, isa sa mga realization ko, you cannot change people. Bakit? Because they can only change themselves. So kung procrastination, naging habit mo na yan, naging ugali mo na yan, maybe it's time. Tandaan mo, walang magiging maidudulot na magandang procrastination ang manya na habit. Kailangan mo labanan ang sarili mo. Extremely high expectations. Ayan, may mga pumapasok dito. Sobrang taas ng expectations. Ang iniisip nila, in a span of 6 months, magkakaganito na ako, magkakaganyan na ako. Ayan, kaya lang, pag hindi nangyari, pag hindi nangyari yung expectation nila, anong nangyayari sa kanila? Ayoko na. Hindi naman para sa akin si networking or si IM Worldwide. Hindi ko na gagawin. Suko na ako. O, wag ganun. Dapat tama lang yung yung expectations. Wag susobra. Okay? Next, I am busy. O, kasama sa procrastination yan, yung busy-busyhan. Alam mo yon? Alam mo, isa sa mga ano din, natutunan ko yan, busy. Ang lahat po ng tao, busy yan. Do you agree? Mayaman, mahirap, lahat po yan busy. Diba? Ang tanong na lang, saan ka nagpapaka-busy? Is that something na nagbibigay sa'yo ng malaking income? Yan ang tatanungin mo. Every time na iniisip mo, busy ako, hindi ko magagawa si IM. Pag sinabi mo sa mentor, ay pag sinabi ng mentor na mag-attend ka ng training, ay busy ako. O, tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ay nagiging busy sa ang bagay? Nabibisi ba ako sa may kinikita ko? Di ba mas masarap maging busy kung nag-earn ka ng malaki? Di ba? Waiting for results. Ayan. Yung antay ka ng antay. Ay, grabe. Meron ding mag-inquire sa akin. Meron ding dadating din yung mga prospect ko, dadating yung mga invites ko, waiting ng waiting. Dadating din, magkakaresulta din ako. Pero ang tanong, wala namang ginagawa. Oh, gusto ng resulta. Pero ayaw naman trumabaho. Diba? Oh, again, kasama po yan sa procrastination. Tandaan mo, you can only change yourself. Itong training na to, baliwala to, ikaw lang ang makakapagbago sa sarili. Okay? Next, neglecting retail sales. Ayan, may mga sumali dito, nag-join, kumuha ng package, pero hindi nila inaral kung ano yung pinasok nila. So kung bago ka, dapat aralin mo. Tandaan mo ha, ito ha, very important, yung retail sales. Alam mo ba na ang maganda sa business natin, napakadali lang kumita ng pera. Kapag gusto mo kumita ng minimum, di ba, minimum 650? O, kailangan mo lang magbenta ng 2 products sa isang araw. Kailangan mo lang mag-post dyan, mga usap. Pag nakabenta ka lang ng 2,
above minimum ka na, di ba? Huwag na huwag mong kakalimutan ang ating produkto. Bakit? Kasi ang produkto po natin ay diyan ang gagaling yung tinatawag na passive income. Diba? Ano yung passive income? Yung kahit tulog ka na, meron pa rin pumapasok na income sa'yo. Gusto mo ba yun? Yan kasi ang gusto ko eh. Yung mga Unilevel, ayan, they don't buy products. Ayan, pagka ikaw, iba lagi natin sinasabi, be the product of the product. O, hindi ka naman bumibili ng products. Pag sinabing magme-maintenance, hindi ka nagme-maintenance. Hindi ka nagpo-promote ng produkto natin. Hindi ka gumagamit. O, ito yung pinakamaganda mensa. Alam mo, napaka-healthy ng mga products natin. Kung nanood ka ng training ni Mentor Princess, napakaganda ng product knowledge ni Mentor Princess. Napaka-easy to understand. Tapos, talaga ma-appreciate mo yung products, balikan mo yun kung hindi ka pa nagre-retail ngayon ng mga products natin. Kasi napakaganda, napaka-healthy ng products natin. Okay? O ito yung maganda. Kasi tingnan mo ha, tayo, alam ko, sa bahay ninyo, bago ka pa mag-IM, bumibili ka na ng mga ano, Milo, Ovaltine. Hmm, 'di ba? Anong gagawin mo? Palitan mo lang. Nagmamilo ka, Ovaltine ka, palitan mo ng ano, Choco Barley natin. Ang maganda, hindi pa madadamage ang kung ano man sa katawan natin. Bakit? Kasi natural, organic, walang sugar. Ang mga Milo, ang mga Ovaltine, marami pong sugar yan. O, di ba mga kape, 3-in-1. Naku, di ba? Wag. Kailangan bumibili ka ng products, gumagamit ka ng products. Ang reason din kung bakit kailangan bumili ng products is because paano kung halimbawa may bibili sa'yo at tinanong ka kung anong lasa, hindi mo rin alam. Naku, paano ka makakabenta? Di ba? So dito, sa business natin, ito yung maganda eh. Kasi ginagamit mo yung product natin, ikita ngayon sa'yo. Pag gumagamit ka ng asay, katulad ko, oh, mukha bang blooming? Oh, alam niyo isang sekreto ko. Kape, acai berry, gummy barleys. Lahat na ng produkto natin ginagamit namin. Mga anak ko po, lahat yan, gumagamit ng products. Mga magulang ko, yung nanay ko, yung in-laws ko, lahat talaga ng pamilya ko, malapit sa akin, gumagamit kami ng products. Bakit? Kailangan maniwala ka muna sa produkto mo bago maniwala ang ibang tao sa produkto mo. Okay? Ito ang advantage. Pag marunong kang gumamit ng produkto at marunong kang magbenta ng produkto, ito yung passive income na sinasabi ko. Top Unilevel. Imagine mo, itong Top Unilevel Mentors, ito isa sa pinakamasarap na kitaan natin dito sa IM. Kasi ito na yung tipo ng kahit matulog ang mga top earners, may pumapasok pa rin na income. Walang ganyan sa iba. Mentors, wala sa iba. Tayo lang ang may masarap na Unilevel. Kaya, simulan mo nang mag-push ng product. At ang maganda nito, alam mo, may na ano ko eh, may nagsan ng parang link si Mentor Peach about sa Japan. Ang Japan pala, med konting trivia lang. Ang Japan pala, hindi pala yan mahilig or marunong uminom ng kape. Way before, years ago. Hindi yan marunong. Bakit? Ang Japan po, mahilig saan? Sa tea. Yan ang iniinom yan. Yan yung pinaka number one drinks ng mga Japanese, di ba? Tea. Kaya lang, ang maganda po, ang maganda po sa ginawa ng Nestle, talaga nagbanggit sorry. Ang maganda po sa ginawa nila, inano nila, kumbaga parang um, tinuruan nila uminom yung mga bata ng kape. O, di ba? Hanggang sa dumating po ang point na ngayon, parang ilang percentage, 80% ba? Basta mga ganon, something like that. 80% na ng population ng Japan umiinom na ng kape. O ano po yung point? Imagine mo ha, naturuan nila kung paano uminom ng kape. So ano kaya nangyari doon sa mga produkto ng kape, yung mga companies sa mga kape? $1 million din ang industry.
Itong maganda, kay IM Worldwide, tuturuan natin, ito yung ano rin vision din ng company, vision ng mga top earners. Kaya talagang i-push mo yung product. Ang vision natin sa company, lahat ng produkto natin, maging house, ibig sabihin kung dati nagmamilo, nag-Ovaltine, darating yung panahon yung apo-apuhan natin ang iniinom, Choco Barley. Ilang generations ang lilipas ang iinumin ng mga produkto, Choco Barley, Barley, coffee latte, cafe mocha, lahat ng produkto ng company natin, yan ang magiging household ng lahat ng bahay. Hindi lang sa Pilipinas, kundi around the world. Kaya huwag mo ininiglik dyan. Huwag mo ininiglik ang pagbebenta at paghahanap ng mga taong magbebenta. Kasi kung mai-imagine mo lang ano to? Ano tawag dito? Itaga mo sa bato. Itong sinabi ko ngayong araw na to. Ano to? Ano to? Kumbaga parang vision talaga. Darating talaga ang point na walang ibang iinumin ang mga tao. Kumbaga, produkto lang ng IM Worldwide. At ang maganda nun, pag ikaw, ang tanong kasi dyan, ilan sa'yo at sa team mo ang members ni IM Worldwide na bumibili ng produkto? Diba? Yan ang masarap. Vision yan, mga mens. $1,000,000 talaga, $1,000,000,000 talaga ang pwede mong kitain. Okay? So don't ever neglect. And speaking of, tandaan mo, malapit na ang July 1. Ano ang ibig sabihin pag July 1? Maintenance Day. Huwag mong kalimutang mag-maintenance on July 1. Okay? Ayan, ito yung mga top earners, di ba? Ito yung masarap. Kasi pagka ikaw, nakabuild ka na dito ng organization, nakapagparami ka na ng bibili at magkukonsume ng products natin, yung level natin pataas palagi. Okay? Hindi yan pababa, pataas. At ma-enjoy mo yan ng ilang taon at pwede pang lifetime. Imagine mo, di ba, kung maalala mo ang unilevel ni Mentor May, di ba? Ni Mentor Cat, ni Mentor Peachy, excuse me, napakalalaki, grabe, 300,000, 100, 1 million ba yun? O parang yung total, di ba? Almost 1 million in Unilevel lang. Yan po ang nag-aantay sa ating lahat. Okay, next. Taking rejections personally. Ayan, ito. Ito, bago ka man or hindi ka bago, palagi tayong nasasaktan dito. Ayan, rejection, napakasakit niyan, di ba? Pero every time po na mare-reject ka, don't take it as an attack to your personal, to your attack to their personal. Ano? Sorry hindi ko na kasi mabasa. They think of rejection as an attack to their, ano po ba yun? To their, pakilagay nga po dyan. Nakikita ko kasi kayo sa screen. So, nabablock yung aking PowerPoint. Personality. Ayan, sorry, nawala sa sarili. They think, ayan, rejection. Taking rejections personally. They think of rejection as an attack to their personality. Ayan. Every time na sinabi ng may nagtutok, na-reject, ang iisipin nila, naku, ayaw naman ata nito sa akin eh. Kaya, naku, ayoko na. Kasi ang dami kong kinausap. Parang ako ata yung may mali. Ako ata yung ginagawang personal. Nasaktan, na-reject. Ginagawang personal. They think of rejection as a bad sign. Ayan. Kapag na-reject ako ilang beses akong na-reject sign yan para mag-stop ako. Binibigyan ako ng sign. May ganong mentality. Huwag ganon. They think of rejection as a big roadblock. Ayan. Ang hirap naman. Ilang beses na akong nare-reject. Ang hirap naman ng networking. Ang hirap naman ng IM Worldwide. Oh, hindi po. Every time that you feel rejected, ano kailangan gawin? SW4. Ano yun? Ay, sumobra pala ako. SW4. O, sino may alam ng SW4, mga mentors? Pakitype nga po dyan. SW4, para sa mga bago na hindi alam, ano ang SW4? Kapag na-reject ka, nasaktan ka, na-reject ka ng kaibigan mo, na-reject ka ng best friend mo, na-reject ka ng pamilya mo, hindi sumali, ayaw nila sumali, yan. Very good. Thank you, Mentor Jerby. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Tama. Thank you, Mentor Teresa.
Ayan, yan na lang lagi mong tatandaan. Some SW4, bakit? Alam mo ba na successful people rejections. Every time that they are rejected, hindi sila pumapayag na na-reject sila. Hindi nila tinitake it personally, hindi sila nasasaktan, pero gagawa at sila ng gagawa ng paraan para hindi sila, para yung rejection, hindi maging rejection. Do you understand? Ganun ang mga successful people. Halimbawa, inayawan siya ng best friend niya. Hindi siya tatanggap na na-reject siya. Hindi rin sasama loob niya. Hindi niya iti-take as personally yon. Pero, ang utak niya, ang gagawin niya, mag-iisip, bakit ako na-reject? Ano ang pwede kong gawin sa best friend ko para hindi niya na ako i-reject? Ganun ang mga successful people mag-isip. Okay? Successful people reject rejection. Okay, next. Malapit na tayo matapos, mga ments. Listening to Dream Stealers. Ayan, ito, naku, may experience ako dito. Marami akong experience sa Dream Stealers. Ano ba yung Dream Stealers? Ito yung mga nagne-negative sa'yo. Ito yung mga nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan. O kaya, ano ka ba? Bakit ka nagne-networking? Pinag-aral kita, networking ka pa. Sayang pinag-aralan mo. Ano pa? Mga Dream Stealers nagne-negative sa'yo. Ano ka ba? Ang ano niyan? Negatrons, tama. Ano ba? Ano pa? Ano pang klase ng mga negative na iniisip, kumbaga naririnig mo? Pangit yan. Walang mangyayari sa buhay mo dyan. Para lang yan sa iba. Mga ganyan. O, di ba? Ang pinakamasakit, pag sinabing dream stealers, kung sino yung nasa bahay natin, kung sino kasama natin, na hindi napaliwanagan o hindi naiintindihan ng negosyo natin ang magbababa pa sa atin. Pero ito yung masakit. Kapag ikaw, champion ka, dapat hindi ka makikinig sa mga dream stealers. Ang mga dream stealers, yan yung mga nagda-down sa'yo. Okay? Kung ikaw, iniisip mo na hindi para sa'yo si I Am Worldwide, anong mangyayari sa'yo? You let other people talk you down. Ano pang gagawin? You let others dictate your action. O anong bang ibig sabihin? O sinabi ng parents mo, wag ka na ano yan, wag ka na mag-networking, mag-aral ka na lang. Walang mangyayari sa'yo. Oh, nanay natin yun, mahal natin yun, di ba? Pero, magpapadictate ka ba sa nanay mo na negative? O isang example, kung narinig yung training ni Mentor Ikay, di ba? Negative ng nanay niya, di ba? Pinag-ano na siya, pinag-abroad na siya, pinag-nurse. Pero anong ginawa ni Mentor Ikay? Hindi nakinig. Ma, wait ka lang. Ako bahala dito. O, di ba? Pag ikaw, nakinig ka sa Dream Stealers, you are let others dictate your action. Huwag ganun. Huwag ka magpapadala sa mga Dream Stealers. Ni porket hindi na nila nakita yung beauty ng I am worldwide, patayag ka na. Hindi pwede ganun. They let others bully them into quitting. Ayan. Nagpabuli na, sinabi nung kaibigan, ng best friend, cheap niyang pinasok mo, networking, invite, pangit yan. Naku, ikaw naman, ay, baka pangit nga, walang nagjo-join sa akin. Parang pangit nga to ah. Anong tawag doon? Nagpabuli ka, nagpadala ka sa buyo ng ibang tao. Oh, alam mo ba kung bakit ka minsan nagpapadala sa mga ganyan? You actually entertain dream stealers. Kadalasan kapag ikaw hindi mo naiintindihan ang pinasok mo, madali makapasok sa iyo ang dream stealer. Kaya anong sandata mo pagdating diyan sa mga dream stealers? Oh, stay away from them. Period. No if, no buts. O pag meron ka naririnig na nagbubuyo sa iyo, anong gagawin mo? Layuan mo. Yung iba kasi, ni-negative na pero ini-entertain pa rin yung, talaga ba? Pangit pa talaga ang networking. Ayun, ano nangyari sa kanila? Wala na dito. Meron akong experience. Ang galing. Alam mo yung tipo ng tao na akala ko yung leader ko na to, kasi yung leader ko na to, ano siya, parang anak ko na siya eh, parang anak na namin kasi inaanak namin sa kasal. Kaya lang, ito yung masakit. Kasi meron siyang naging leader, may pumasok sa kanya. Nasa ibang industry. Hindi ko napapangalanan kung anong industry yan. Basta nasa ibang industry.
Kaya lang, nung ginagawa nila yung negosyo natin, yung IM Worldwide, etong si bagong pasok, ang daming sinasabi. Naku, ano palang hirap pala sa networking, ang hirap pala kay IM. Alam mo, meron maganda. Ganito gawin, ganyan, ganyan, ganyan gawin. Ang laki ng kita, ang dali lang gawin. Yun, ang nangyari dun sa mga yun. Palagi nilang kasama, lagi silang nakikipagkwentuhan, kaya tuloy yung negative na sinasabi, finifeed sa kanila, tumatak ng tumatak sa kanila. Ang nangyari, ano nangyari? Nakalimutan na nila yung pangarap nila kay I Am Worldwide. Yung dati, sinasabi nila na dito mababago buhay ko, dito ako magkakapamilya, dito ang mga pamilya ko magiging networker. Pero dahil sa palagi paulit-ulit nilang naririnig yon, yung nag-steal, nag-steal ng pangarap nila. Pero yung palang nag-steal na yon, may iba palang agenda. Ano yung agenda nun? Gusto pala silang rekrutin. O, di ba? Anong nangyari sa kanila? Sila yung na-steal. Imbis na layuan nila at i-educate nila yung tao, sila yung nakuha. So tandaan mo, pag meron mga ganun, negative, anong kailangan gawin? Stay away from them. Huwag mo nang pipilitin, huwag mo nang pipigain, huwag mo na rin isi-shift. Kapag sobrang lagi, araw-araw, palaging negative, ang finifeed sa'yo, stay away. Ang hirap yan ng ganun mga mens. Yung kausap mo, palaging negative. Nakakaano yan ha, nakaka-drain. Ayoko ng mga ganun. Kapag ganun, iniiwasan ko na. Iniiwasan ko yung mga ganun. So alam mo na, pag iniwasan kita, ha? Okay? Recall the story of Louis the Frog. O yan, familiar ba kayo sa story ni Louis the Frog? Very quick lang. Si Louis the Frog is isang ano yan, palaka na nalaglag sa anong tawag dyan, well. So nung nalaglag siya sa well, ang dami niyang kasama na nandun sila. Mga kaibigan niya, na nandun yung mga kaibigan niya, nasa well sila. Tapos siya, si Louis the Frog, every single day, talon siya ng talon ng talon ng talon. Bakit siya talon ng talon ng talon? Kasi gusto niyang makalabas dun sa well. So si Louie, every single day, talon, 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 talon. Kaya lang yung mga kaibigan niya nandun, sinasabi sa kanya, naku Louie, huwag ka nang magtangka. Yan, ganon. Hindi ka na makakalabas dito. Ilang taon na nga kami dito eh. Wala, hindi ka na makalabas-labas. Huwag ka nang lumabas. Huwag ka nang magtangka. Mapapagod ka lang. Huwag ka nang tumalon. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Every single day, talon ang talon si Louis the Frog. Every single day, yung mga kasama niya sa well, negative ng negative sa kanya, hindi mo kaya yan, huwag ka nang gawin yan, ganyan. Hindi mo, wala mangyayari sa'yo, hindi ka makakatalon dyan. Kaya lang, dumating ang isang araw, si Louis the Frog, pum! Ayan, nakalabas sa well. Oh, di ba? Sabi ni Louis the Frog, success! Ganon, oh, di ba? O, anong nangyari? Bakit ganun? Tuwan-tuwa si Louis the Frog. O, anong nangyari? Kasi pala, si Louis the Frog ay isa palang bingi na frog. O, di ba? Bingi pala siya. Nung time na sinasabihan siya ng mga kasama niyang palaka dun sa well na huwag mo nang gawin yan. Hindi ka makakatalon sa well. Hindi ka makakalabas dito. Mabuhay ka na nandito. Every time pala na ginaganon siya, na ginaganon, pag tinitingnan niya pala yung mga kasama niya doon, ang nakikita niya pala at naiisip niya na, what? Mas ka dito. Ang nasa isip pala niya, chini-cheer siya ng mga palaka. O, di ba? Kaya tuwang-tuwa siya. Di ba? Ano yung point? O, di ba? Kailangan maging bingi ka sa mga dream stealers. Okay? Huwag mong hayaan na papasok sa tenga mo ang mga dream stealers kasi the moment na nakikinig ka, hindi mo alam na feed yung subconscious mind mo at pag na-feed yung subconscious mind mo, mahirap na po yung gamutin. Okay? Kaya magpakabingi tayo sa mga dream stealers, sa mga ingay sa labas, sa mga taong nagne-negative sa atin, magbingi-bingihan po tayo. Okay? Kagaya ng mga kapatid ko. Si Mentor Jose. Okay, huwag kang mag-alala mga Mentor Jose. Ganyan din po yung kapatid ko before.
Mga negative. Yung pamilya ko actually, mga pamilya namin, mentor Peach, mga negative sila eh. Kaya lang, dahil po nag-decide kami na talagang gagawin namin to, kahit ano nang mangyari, kahit na hindi nila suportahan, gagawin namin. Nung time na nag-decide po kami, wala nang nakapigil sa amin. Yung mga negative na yan, nilayuan namin. O, di ba? Ano na nangyari? O, mga top earners ng company. Kaya, yung mga negative dyan, block the noise mo lang yan. Okay? Next, abusing your upline. Ayan. O, kapag ikaw po ay nagne-networking, nag-i worldwide, huwag mo abusin yung upline mo. Tanda mo, ang upline mo is your angel. Direct mentor man yan, yung mga uplines na nagtuturo sa'yo, nag-guide sa'yo, those are your angels. Okay? At pag angel, at pag mahal mo ang upline mo, dapat bang abusuhin? Hindi. Huwag mong abusuhin. Your upline is not your employee. Ayan. Yung iba dito, ang ginagawa, nile-leverage yung upline. Ano yung nile-leverage? Oh, dahil nauna ka sa akin, ikaw ang mag-talk ng mag-talk ng mag-talk. Ikaw ang mag-present ng mag-present. Ibabato ko lang sa'yo, ikaw na bahalang mag-training dyan. Ginawang employee yung mga upline. O ganun, ha? Kasi tandaan mo, ang IM Worldwide is not, kumbaga, ang IM Worldwide is your own business. Okay? Perks at bonus na lang kapag ang mga mentors natin o mga uplines natin, tinutulungan tayo. Okay? Pero at the end of the day, dapat you have to be uh, independent sa business. Okay? Do not make your uplines or mentors na parang palaging mo inuutusan. Wag, appreciate mo sila. You are, pakibasa nga dyan mga ments, ano, your upline is not your employee, they are your partners, and as business partners, you have to respect your upline with the kind of respect you want to, ayan, mali pala yung ginawa ko na nandito yung chat ko. Hindi ko na siya maalis mga ments eh. Kaya kayo na magbasa. Basahin niyo mabuti. Intindihin niyo. Do not complain. Do not compare. Do not make demands on your upline. Yung iba, ay naku, yung upline ko, ang tamad-tamad. Ayun. O kaya, ay naku, yung upline ko, hindi mo lang ako tinuturuan. O kaya, yung upline ko, alam mo ba, mas magaling pa yung upline mo. Naku po. O kaya, mens, pwede ba ikaw na lang bumili ng products? Padala mo sa ganito, pag ganyan, pag ganyan. Ay, naku po. Oh, tatandaan niyo mga mensa, darating ang panahon, magiging upline ka rin. Okay? You will assume the role of an upline. O ikaw, if I'm gonna ask you, gusto mo ba ng ganon na mga leaders? Di ba ayaw mo? So, it will always start within us. Kung ikaw ay mareklamo, makompare at mademand sa iyong upline, darating ang panahon, makaka-experience ka din ng ganyan. So, kung ayaw mo ng ganon, tandaan mo na, do not abuse your upline. Okay? Ayan. Next, malapit na tayong matapos. O, di ba? Mabilis lang. 1 hour lang, actually, di ba? 1 hour lang ba? 1 and a half. Ay, 1 and a half pala. O, last na to. Joining multiple opportunity or MLM company. Ayan, ito. Yung iba kasi, hindi ano eh, kumbaga, ano yung ano mo, ano yung pangangailangan mo? Meron ako dito, kaldero. Meron ako dito, insurance. Meron ako dito, travel. Meron ako lahat na lang pinasukan. If you chase 2 rabbits, you will lose them both. Tatandaan mo ha, if you chase 2 rabbits in one time, or at a time, hindi ko mabasa. If you chase 2 rabbits at a time, you will lose them both. Okay? Pag sinabi kasing joining multiple opportunity or MLM company, andyan po yung focus. Tatandaan mo. Focus ka lang in one MLM company kasi wala po akong kilala na top earner ng kahit anong kumpanya na nagdalawa, tatlo, o apat, or igit pa na multi-level company. Walang ganun. Di ba? Hindi pwedeng, wala kasing ganun eh. Wala talaga akong alam na ganun. Walang tao din na magaling sa lahat. Okay? Walang ganun. Kapag gusto mong gumaling sa isang bagay, you have to focus on one thing. Okay? Kung gusto mong kumita ng malaki kay I Am Worldwide, focus ka lang, I Am Worldwide lang. Okay? Gawin mo to 5 years.
Kapag walang nangyari sa'yo sa 5 years, 6 years, edi doon ka na sumali sa iba. O, di ba? Pero, take note, kailangan within 5 years, dapat laser focus ka. Dapat you have to do your part. Gawin mo yung part mo. Kasi kung ikaw, yung tipo ng tao na ginawa ko naman yan, wala naman nangyari sa akin eh. Ang tanong, ano yung ginawa mo? Okay? Pag sinabing focus, kasama din yung trabaho doon, yung hard work. Okay? Wala pong nangyayari, you cannot excel. Yes, you cannot excel on both. Tama. You cannot excel. Tama, totoo talaga, di ba? Wala talaga successful na tao na napakarami ng ginagawa tapos naging successful sa lahat ng bagay. Di ba? Jack of all trades. Hindi. Master of none. Okay, joining MLM company, dapat IM ka lang. Nandito ka na. Bakit ka pa mag invest ng pera mo sa iba? Di ba? Make it work. Yan ang sabihin mo sa sarili mo, nag-join ka na, wala ka nang ilalabas. Ang kailangan mo na lang gawin, trabahuin. So make it work. Huwag mo din tataningan yung sarili mo ha, na sinabi kasi may mga iba dito nagtataning o pag 6 months, 1 year, walang nangyari sa akin, ayoko na. Pero hindi naman ginawa. O, dapat pag sinabi mo, nag-decide ka na gagawin mo sa I Am Worldwide, dapat make it work. Ganyan ang mentality ng mga top earners. The moment na nag-decide kami na gagawin namin si I Am Worldwide, we make it a point na talagang mag-work sa amin si I Am Worldwide. Paano ko nasabi? Remember, ang dati pong background, social worker, yung asawa ko po ay negosyante. Bago po kami mag-networking, ay nasa multiple business po kami, traditional business. Pero ito ang maganda. Ito yung isipin mo. May negosyo kami sa labas, pero nagsimula kami kay IM World, ay kay networking as part-time. Hindi po namin agad, kumbaga, hindi kami full-time, part-time lang. May negosyo sa labas, ginagawa si IM Worldwide. Pero, imagine mo ha, nung dumating na sa point na talagang naintindihan na namin kung anong pwedeng ibigay sa amin ni IM Worldwide, lahat po ng mga negosyo namin, ang ginawa namin ni Mentor Jonathan, sinarado po namin. Marami kaming mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapamilya na nagtataka. Yung iba nagtatawanan pa nga eh. Yung iba, kinukutsa pa kami. Ay, networking, networking. O, pinintay yung mga negosyo para sa networking. O, ganun talaga. Kinutsa kami. Pero kami ni Mentor Jonathan, hindi kami nagpa-apekto sa mga yun. Bakit? We are very sure kung anong pwedeng mangyari sa amin sa network marketing sa IM Worldwide. Kaya kahit nag-burn kami ng bridge, wala na kaming ibang ginawa kundi IM Worldwide lang. Ano po nangyari? It paid off. So I'm not telling kung halimbawa nagtatrabaho ka ngayon, hindi ko naman sinabi na mag-resign ka ngayon, ha? Hindi. Make sure mo lang na ang trabaho mo dapat ang iniisip mo dyan sa trabaho mo, kung naiintindihan mo si IM Worldwide, ako kasi nagtatrabaho ako as employee, yung employment na tinatrabaho ko, ang iisipin ko doon, yun yung part-time ko. Tapos si IM Worldwide, yun ang full-time ko. Dapat ganun ka mag-isip. Okay? Tapos iisipin ko, darating yung point, kailangan maka ko, kumbaga, ma-deadlinean ko yung sarili ko na hindi ako pwedeng tatagal sa trabaho ko sa labas. Dapat tataningan ko ang sarili ko na dapat, dahil sa sobrang ganda ng pwedeng mangyari kay I Am Worldwide sa akin, dapat i-deadlinean ko kung hanggang kailan na lang ako magtatrabaho para makuha ko yung time and financial freedom. Ang lahat po ng mga top earners dito, ang mga, kasi kami lahat nagsimula sa mga part-time eh. Pero eventually nag-decide kami mag full-time. Pero nag-focus lang po kami kay I Am Worldwide. Kaya ngayon, paid off. Diba? Kaya po sulit talaga. The moment that you decide talaga na talagang mag-focus ka kay I'm Worldwide, sinasabi ko sa'yo, Mens, hindi ka magsisisi. Lahat talaga ng perks, ng blessing, makukuha mo talaga. Okay? Okay. So, ang tanong, ano yung dapat kong gawin? Kasi yung mga binanggit ko, baka ano kayo ha, ma-misunderstood nyo yung mga training ko. Baka mamaya sabihin nyo, hay, yun pala yung mga gagawin ko. O, i-remind kita ha, yun yung mga iiwasan mo. Okay? Kasi deadly yun. Patibong yun. Those are the things na dapat mong iwasan. So, ano naman ang kailangan mong gawin para maiwasan mo yung mga yon? Number one, study the marketing plan. Study over and over again until you master our marketing plan. Okay? Overall, attend trainings.
like what you're doing right now, napakagandang habit yan. Make it a habit to attend trainings. Dito man or sa offline. Associate yourself with the right mentors. Ayan, ito very, very crucial to mga mensa. Kailangan ma-distinguish mo kung sino yung mga taong dapat na ino-associatean mo. Ha, hindi porket masayang kasama, hindi porket magaling tignan, tamang tao na, tamang mentor na. Kailangan dapat wise ka. You have to check if that person is the right mentor. Bakit? Buhay mo po ito. Kapag inassociate mo ang sarili mo sa mga maling tao, mga negative na tao, sabi nga, kung ikaw ay kasama ng 5 manginginom, sa susunod manginginom ka na. Kung ikaw ay kasama ng mga chismosa, sa susunod chismosa ka na. Di ba? Law of association. So you have to associate yourself. Ako, sobrang thankful talaga ako. Alam mo bakit? Yung dating association ko, yung mga kaklase ko dati, ito ha, lagi akong yung mga classmate ko, mga kabarkada ko, ano sila, ilang beses ko silang in-invite. Ngayon, ang negative nila, hindi nila. Pero may mga iba doon, sumali sa akin. So, okay, ang ganda. Pero may mga iba doon, talagang, alam mo yun, yung parang at the back of, kumbaga, at my back, kung ano namang sinasabi lang negative. So, ang ginawa ko dun sa mga taong nalalait sa akin, in-unfriend ko. Ayoko nang ganun. Kasi okay lang na hindi ka sumali sa akin. Walang problema yun. Diba? Kaibigan kita, kamag-anak kita, best friend kita, hindi ka sumali, okay lang. Pero the moment na laitin mo ko at siraan mo ko at my back, hindi mo na ako nire-respeto. Eh bakit pa kita isasama sa circle of friends ko? O bakit ko pa i-associate ang sarili ko sa mga taong hindi naman ako nire-respeto? Diba? So you have to be wise. Associate yourself. Okay, napaka-thankful ako kasi natutunan ko yung law of association. Right now, ang ganda. Ay yung mga pagkakasama ko yon, Alpha Peeps, meron kaming team na binuo ni VP Aika. Si Mentor Peach, Mentor Christine, Mentor sino pa? Ako, si Mentor Jonathan, si VP, tapos yung mga ibang blast. Si Mentor May, si Mentor Jean, si Mentor Poy, si Mentor JC Yap, si Mentor sino pa ba? Si Mentor Aryan, si Mentor Mike. Yun yung association namin ngayon. Sila yung mga taong lagi namin nakakasama. Ang masarap, when you associate yourself with the right mindset, with yung mga matataas sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Kumbaga, kung ano yung kinikita nila, kikitain mo din. Diba? Imagine mo. You have to be, tingnan mo. You have to select your people. The people who motivates, push you, and demands the best version in you. Yun yung mga taong yun, yung Alpha Peeps, yung sinabi ko kanina. Yun yung mga mentors na talagang nagpupush sa amin na maging best kami. Kasi dun sa environment namin yun, puro positive lang. Ang palagi lang namin pinagkukwentuhan, yung pwedeng mangyari sa buhay namin, yun ang magaganda, good things lang. We never talk about people. Ang pinag-usapan lang lagi namin pangarap, yung happenings, yung pickleball, yung meeting, yung kainan, ang sarap, yung travels. Super sarap kasama. So, associate yourself with the right mentors. Okay? And, last one. With the reminders of, don't forget to remind yourself, hindi ko na babasa yung last. Pakilagay nga mo dyan. Yung last. With reminders, okay? Basta, about your dreams. Remind yourself about your dreams. Kaya may dream board. Dapat ang dream board mo, lagi mo nakikita, nasa cellphone mo, nasa bahay mo, nasa kwarto mo. Always nare-remind ka with your dreams. Okay? Para makaiwas ka dun sa mga deadly pitfalls. Okay? Okay, last na. Very quick na lang. Sorry ha. Sabi ko hindi ako masyadong tatagal eh. Sorry ha. Pag ganyan talaga kasi, diba? Ang sarap kasi talaga mag-share. Ang sarap magturo. Kaya, I'm praying na kayong lahat dito ay magkaroon din ng ganitong happiness, excitement kapag nagtuturo rin kayo. Okay? So last na lang,
Very quick lang. Story na lang. Ayan. Ang story ko to end this training, yung story ng, alam mo yung maglolo. Ayan, may maglolo. Si Lolo, napakatalino niya. Siya yung tinaguri ang pinakamatalino sa baryo. Okay, pinakamagaling, pinakamatalino. Kaya lang, meron siyang apo. Si Apo, alam na alam niya na siya yung lolo niya yung pinakamatalino. Kaya lang gusto niya i-challenge yung lolo niya. Ang sabi niya sa lolo niya, naku, kailangan talaga matanggal na tong record ng lolo ko. Okay? Kaya isang araw, ang ginawa nung apo, tinawag si lolo. Lolo, halika dito, lolo. Ang ganda naman ng mentor princess na nawala ako sa ano. Anyway, sabi nung apo, lolo, meron ako dito. Meron siyang hawak-hawak sa likuran. Sabi niya, Lo, meron ako dito hawak-hawak sa likuran ko. Okay, meron po ako dito ibon na hawak. Ngayon, itong ibon po na to, kailangan masagot mo yung tanong ko. Para malaman natin kung ikaw ba talaga ang pinakamatalinong tao dito sa baryo natin. Tinawag niya siya, Lolo, Lolo, sa palagay mo, ano po yung hawak ko? Tumagot yung lolo, ibon apo ang hawak mo. Nagpalakpakan lahat ng mga tao sa baryo. Ang galing talaga ni lolo. Si apo, medyo, naku, talino ni lolo. Ito. Lo, ano kaya, ano kayang mangyayari sa hawak kong ibon na to? Ito kayang ibon na to, buhay o patay? Okay, nagpalakpakan yung mga taga-baryo. Sabi niya, what? Sabi naman ng lolo, Apo, nasa kamay mo ang buhay ng ibon na yan. Kapag sinabi ko na napatay ang ibon na yan, ang gagawin mo, papakawalan mo ang ibon na yan. Pag sinabi ko naman na buhay ang ibon na yan, ang gagawin mo, pipilipitin mo, hipitan mo kamay mo hanggang sa mamatay ang ibon. Kaya apo, nasa kamay mo ang buhay ng ibon na yan. Oh, 'di ba? Ano story? Anong lesson ng story? O parang negosyo po natin yan, mga mens. Ang ngayong worldwide, nasa kamay po natin kung bubuhayin natin o papatayin natin ang negosyo na meron ka na. Again ha, meron ka na. Okay? Nasa sayo po kung anong gagawin mo. Kung bibilisan mo o babagalan mo. Kung ihihit mo ang mga goals o hindi mo ihihit. Nasa kamay mo po yan. Okay? Pero lagi mo lang tatandaan, lagi rin itong nasa puso ko. Every time na kumikilos ako, every time na nalulungkot din ako, lagi ko iniisip, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, lagi kong sinisipagan kasi tandaan mo, pag palagi kang nagtatanim kay I Am Worldwide at sinisipagan mo, merong nakatingin lagi sa'yo. Nakikita ni Lord kung gaano ka kasipag. Nakikita ni Lord lahat ng sacrifices na ginagawa mo. Nakikita ni Lord ang laman ng puso mo. So, huwag kang mag-alala. Tandaan mo, yung pangako ni Lord na prosperous life, ibibigay niya yun sa'yo the moment na you act on it. Tandaan mo na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. We have to do our part. Okay? So that's the end of the training. I am your mentor, Ms. Solim Makapili, and I am Rodway.